Let's go to question number 4. Is there any ingredients in elixir placenta that is blood thinner? Ano ito? Blood thinner or thinner than blood? Um, okay. I think related siya kaya ginupo ni Ma'am Climar. Is okay to take aspirin while taking elixir placenta? Um, kaya tama ba ako, Ma'am Climar? Kaya mo pinagsama sa isang slide because it's all Yes po. about blood thinners, no? Okay. Now, basically, are there ingredients, no, in elixir that acts as blood thinners? Marami ho. I have been mentioning, siguro itong forward nito question, hindi nakikinig pag ako'y nagpe-present na. Just kidding. Alam ko naman nagbibilang kayo ng kita nyo sa araw na yon, ng benta nyo na elixir, kaya hindi nyo narinig. But I have been mentioning this, no, in so many instances. Rhodiola, for example, no, it increases the levels of blood. Summarize ko na. Rhodiola, you have olive leaf extract, you have fenugreek, you have black currant oil and black seed oil, grape seed oil, to mention a few. Even but ginseng has both ways, no. The ones I mentioned to you acts directly as blood thinners. Okay? So, medyo mabigat ang elixir placenta when it comes to blood thinners. Ba't nyo kaya natanong, no? Well, basically, I think the thing that you would want to know is it harmful or not? Dito tinanong nyo sa question 5, is it okay to take aspirin while taking elixir placenta? Okay naman. The thing is, kaya nyo siguro tinatanong yon is because aspirin doon sa person that you want to take elixir is taking aspirin, no? When will aspirin be prescribed, or why is the patient taking aspirin? It is because, you know for a fact, aspirin is a blood thinner. A blood thinner means nagpapanipis ng dugo. Thin nga mapayat, no? Nagpapanipis ng dugo. And therefore, the main objective is for it not to be malapot or concentrated because it will form clots. And when you have clots, you could have strokes, magbabara ang ating mga ugat because of the thrombus or clots, magka-clogs siya, magkakaroon ng clots ang mga, pag maliit na clots, pupunta sa minor vessels, pag malaki na ang clots, pupunta sa malalaking vessels, you can have heart attacks, you can have strokes sa brain or whatever, no? So, doctors will try to avoid this by supportive measures, supportive therapies. Ano yung supportive? Sinusuportahan mo yung mga binibigay na gamot ng doktor. Ano yun? Hindi mo pinapalapot ang dugo para hindi magkaroon ng clots, which will be a cause for strokes. Okay? So, binibigyan mo ng aspirin. Okay? Aspirin is a very strong blood thinner. So, advantage yon, no? Sa pasyenteng nagtitake ng blood thinner, hindi ka magkaka-stroke, hindi ka magkakaroon ng clots. But you have to realize na ang mga ganun na situation may also work in a negative way. For example, nagkaroon ng atake ang heart, no? Nagkaroon ng heart attack yung pasyente. Dinala sa ospital, nakita na kailangan gamutin, nakita na kailangan ng surgery, barado yung mga ugat, no? Hindi mo maoperahan ng doktor ngayon kasi nag-iinom siya ng aspirin. The longer months, years na umiinom na siya ng aspirin, sobrang malabnaw yung dugo. Pag malabnaw ang dugo, hindi nga magkaklat di ba? Hindi magbubuo ng mga clots.
labnaw, there is a high risk of bleeding. Pag nasugatan po tayo, pag diniinan natin, titigil ang paglabas ng dugo doon sa sugat, no? The blood clots. Normally, alam natin, 1-2 minutes, matagal na ang 5 minutes, no? Pag nagtagal yan at diniinan mo, tiningnan mo after 4-5 minutes, dugo pa rin ang dugo, you have a problem. You might have a bleeding problem. So, anong problema? Kung uoperahin ka ngayon, magdudugo ka na magdudugo. And you might die on the operating table. So instead of saving you, you cannot be saved by a surgery or a procedure because you will bleed to death. Okay? So, pinagpapaliban muna ang operasyon para antayin na mawala ang effect ng tinitake mong aspirin. Okay? So, Doc, paano yun? Inatake na nga sa puso eh. Baka mamatay yan kung hindi operahin. Tama po kayo. Kaya po, mayroon tayo ngayon mga machine, parang dialysis machine, no? Pupunta ka doon, yung dugo mo, papasok doon sa dialysis para linisin, kasi madumi na ang dugo mo, hindi kaya ng kidney mo linisin ang dugo, lilinisin ng dialysis machine para ibalik sa'yo na malinis na ang dugo mo. In the same manner, ang ating dugo dumadaan sa isang machine para linisin, para maalis ang effect ng aspirin na blood thinner para ibalik sa'yo, wala na masyadong effect ang mga blood thinners para sa lalong madaling panahon, ma-opera kayo. See, there is that machine also. These are technical already, no? So, okay. So may advantage pala siya, may disadvantage, okay? Yes, of course. Pag nagpapa-beauty ang mga pasyente, for example, no, at nagtitake ng kung ano-anong blood thinners, aspirin, mga vitamin E, ginseng, squalene, garlic oil, fish oil, lahat yan na pampahealthy. Pag dumating sa amin, let's say, Doc, gusto ko magpa Botox, gusto ko magpa facelift, gusto ko magpa nose lift. Teka muna, nagtitake kayo ng blood thinners. Opo, Doc, kaya nga healthy ako. Bawal ka. Hindi ka muna hindi ka muna magagawa ng mga beauty procedures. Why? Beauty procedures are not essential. So, ipupostpone mo yon. You tell your patients, teka muna, nagpapagluta ka. Ayun, mga blood thinners, lahat yun. Lalo na usong-uso ang gluta, nagpapa-IV gluta, gustong pumuti ng kasimputi ng papel. Gusto nila gluta ng gluta. No? So, gluta is also a blood thinner. So, we tell them to stop all of this for at least 1 to 2 weeks. Okay? Because that would, pagka nagpupilit siya, papipirmahin namin ng waiver. And most of the time, pagkatapos ng procedure, let's say nagpa-botox ka lang or nagpa-nose lift ka lang or nagpatanggal ka lang ng talukap or eye bags, Diyos ko, pasa-pasa ka dyan. Matagal maghilom ang sugat mo, matagal mag-heal ang iyong sugat. Unlike kung hindi po kayo ng blood thinners. So, these are the positive and the negative side about blood thinners. Now, just a heads up. Sinabi ko sa inyo kanina na yung mga ingredients na yon nasa ating elixir placenta, no? Rhodiola, etc., na grapeseed, etc., etc. So therefore, Doc, paano yun? Nagtitake ng aspirin yung pasyente, yung aming prospective buyer ng elixir placenta, no? Anong gagawin namin? As I mentioned to you, nagtitake ka ng medication for diabetes, nagtitake ka ng medication for hypertension, huwag aalisin yung mga gamot. Huwag alisin ang anti-hypertensive, anti-diabetes, aspirin, huwag alisin. Tuloy pa rin yun. Kasi yun ang kanilang gamot. Tandaan natin, ang elixir placenta is a supplement, no? So what should you
be aware of or be conscious of, tingnan ninyo, no? If ang blood pressure bumababa, sabay na iniinom mo, then, or ang sugar mo bumababa, sabay sa anti-diabetic treatment mo, or ang bilis mo magpasa-pasa, no? Sabay ang aspirin mo. Pagpasa ka ng pasa, it is a sign that you are mataas masyado ang iyong blood thinner dose sa iyong katawan. Then, napakaganda nun. Noon, hindi siya maganda dahil na nangyayari yun. The result that you're having is good to the point that babawasan mo na ngayon ang pag-take ng iyong mga gamot, no? So, ang anti-diabetic medicine mo, babawasan mo kasi nahihilo ka na. Ang iyong anti-hypertensive para sa alta presyon mo, kailangan mo bawasan na. Kasi natutulungan na siya ng elixir placenta. In the same manner, ang aspirin mo, pwede mo nang gawing half dose, no? Kalahati na lang or wala, Dok, kalahati na ngang iniinom eh. O hindi, gawin mo every other day na. Di ba? So, may advantage. So this is where you use this to your advantage, no? Hindi pwedeng nagiinom na ako ng aspirin eh. Hindi ko na kailangan yan, mga blood thinners ninyong elixir placenta. Ma'am, hindi po. Kasi maliban lang naman, isa lang ang sinabi ninyong blood thinner. It has other benefits as well, no? Na mapupunan ng elixir placenta. In other words, ang gusto niyo ho ba, gamot ka lang ng gamot, or elixir placenta which is a complete supplement in a sense, ang iyong mga gamot ang babawasan nyo ng babawasan. For all you know, after a few weeks, after a few months, abay hindi ka na kailangan manggamot, di ba? This is what we have been mentioning from the very start. Let them take their medications, but monitor ninyo yung mga nararamdaman nila. Blood pressure, blood sugar, mga pasa-pasa. The same thing, no? Ganun din. So I hope I have explained it well to you before we go to... Yes, Doc. So clarification ng Doc. Does it mean that, for example, if you're undergoing a operation, do you suggest to stop 1 to 2 weeks muna ang ating elixir placenta and post-operation? Yes. Yes, actually, doctors or specifically surgeons, I do it, would ask that sa inyong history. Pag pumunta ho kayo sa inyong mga surgeons at magbabalak ng nagpaplanong operahin kayo, that is one of the questions that they will ask. If they don't ask that, baka busy lang masyado, you volunteer that information, no? Doc, ako ho'y nagpa-opera dati. Doc, ako ho'y nagtitake ng ganito, supplements. Ang sabi ho ng aming doktor, ito ho blood thinner. So, is it okay? Continue ko. Okay? So, sasabihin ho ng surgeon din nyo, hindi, kailangan ito, gawin nyo muna, stop nyo muna yan. So 1 week or 2 weeks. Yung iba, pag malalakas na blood thinner, especially aspirin and all, at least 2 weeks yan, no? Para hindi ka masyadong, kasi hindi lang ho, honestly, hindi lang ho yung pagpapasa ang nagiging problema, no? Nagpa-botox, nagpa-botox ka, napakaliliit lang na karayom yun, ano? Ang sasabihin mo, ay, may ano ba yan, may kaunting pasa lang, no? No. What happens is, ang tawagan nga namin diyan, ano ba nangyari sa iyo? Para kang na-vehicular accident, nagkabangga-bangga sa iyong sasakyan, no? Ang lalaki ng pasa mo, no? That is, wala ho yan sa sinabi sa nag-o-opera ka na sa loob ng bituka, sa loob ng chest wall, sa loob ng lungs, sa loob ng heart, sa loob ng matris, no? And I have experienced all of them, no? Pagsisisihan ng surgeon mo yan, na pag inopera ka nila, na hindi mo pinatigil ng blood thinners, or pinatigil mo pero saglit lang, 1 week lang, or 2 weeks lang, the longer it is the better, magsisisi po ang surgeon mo. Hindi niyo alam ang stress na inaabot ng surgeon. Yung aking scrotal sac nandito na ako sa lalamunan ko. Hindi, you know why? Kasi pagbukas mo pa lang,
once you open, pag nag-scalpel ka pa lang ng iyong tiyan, makikita mo nagpipigsutan na yung dugo. And you keep on pressing on it, it continues. You see? Ang stress na inaabot ng mga surgeon. Kaya, wag nyo na stressin ang surgeon nyo. At akala nyo, stress ang inaabot ng surgeon. Paano yung pasyente? Pagkatapos ng procedure, pagkatapos ng operasyon, putlang-putla ka. Why? You lost a lot of blood because you bled. Tuloy-tuloy ang pagdugo mo. Okay lang kung tumigil. Kung hindi tumigil. Di ba? So do not. Wag ho kayo magbakasakali. No? Help your doctors. Volunteer the information because it will be for your own good. No? Volunteer that because ang mga doctors magpapasalamat, ay dahil sinabi mo yan, bibigyan ho kita ng 20% discount. Ayan. Because it is very, very informative sa mga doctors. No? Mayroon dyan, ayun ko, females, no? Those who are listening, you will notice that pag malapit ng inyong mens, okay, you have pasa. Magkakaroon ka ng bruise, no? Mabilis kayo magpasa. Similar to that. But maybe 100 times more. Kasi pag binuksan mo, ay nako, nagtatagal ang operasyon kasi we stop, no? And imbis na mapabilis, mura lang ang bayaran nyo sa ospital, mapapamahal pa kayo. Why? Kasi kailangan pa mag-blood transfusion. Kailangan mag-antay hanggang mabigyan kayo ng dugo o ititigil at saka na i-postpone na natin to, isara na natin muna and give blood because the patient has lost a lot of blood. You see, ito yung disadvantage ng blood thinners. When you undergo an operation, I have seen a lot, no, na nababasa nyo naman yan na aksidente. They are on blood thinners. And during the accident, hindi na umabot sa ospital kasi the patient died bleeding in the car because of blood thinners. Okay? So, it has advantages. It has disadvantages. Okay? So, ang kagandahan sa advantages, kung may history po kayo ng hypertension, yung mga aneurysm, yung mga stroke, this is the best management. This is the best management. Kaya ingat na lang tayo sa pagdadrive, accidents, etc. No? Because once you see na parang ang dalas kong mapasa, ang dalas ko, pag nasugat ako, ang tagal maghilom, ganon. That means over na yon, no? So, you try to slow down on blood thinners, no? Baka naman nagpapagluta kayo na halos every other day, every week, na ang putla-putla mo na, no? Hindi putla, maputi. Gusto ko maging maputing sobra, no? Nothing wrong with gluta, especially try to find out if the gluta you are using or injected to your veins are FDA approved, no? Kasi pagka FDA approved, okay naman yan, wala namang problema. But ito ho ang isang sabihin na natin side effect ng gluta. Nakakaputi siya. Oo. Kaya lang, wag niyo ho i-confuse ang pagiging maputi sa pagiging maputla. Yung pala, you're losing blood already. Wow, ma'am, ang puti nyo. Oy, salamat sa gluta yon. Yung pala, pag nagkaroon kayo ng mens, for example, nagme-menstruate kayo, yung dating 3 days, ngayon, 5 days na at umaabot pa na 1 linggo. Di ba? Hindi mo pinapansin yun. Ang ganda nga nun, Dok, nakakalabas lahat, ano? O kaya, yung dati mong gamit na 1 or 2 pads, ngayon 3 to 5 pads a day. No? These are signs of some bleeding disorders. It may not be a sign of blood thinners. It could be a sign. Mamaya, yung isa yung question about thrombocytosis or a blood problem or it can be leukemia. These are early signs of these problems. Okay? All right, thank you for that, Doc. Singitan ko lang, may question po kasi dito. Is it safe for patients with palpitations ang mag-take ng Elixir Placenta? Safe naman ang Elixir Placenta because it is a supplement, no? I think the best
thing to do is pagka sinabihan ka nung inyong prospect na, ay, okay ba yan kahit mayroon akong palpitation? Teka muna. Okay naman ito. Hindi naman ito nakaka-palpitate. Okay? But, siguro, advice ko lang sa'yo, ba't hindi ka magpatingin? Bakit ka may palpitation? Di ba? There might be a problem. You might have a heart problem. You might have a cardiac rhythm or rate problem, no? Patingin kayo, ma-appreciate pa niya yon, no? Na concerned ka sa kanya. Not only you want, because he or she wants to buy your product, but concerned ka, ano bang cause ng palpitation na yan? Kasi hindi naman normal na magkakaroon ng palpitation ng isang tao. Siya na mismo nagsasabi. There might be something that you're doing, okay? Stressful ang buhay mo, yung iyong lifestyle, yung iyong diet, sobrang pagkakape mo, permi ka araw-araw nasa Starbucks, no? So basically, these are causes of palpitations, no? Or stressful, or a lot of yung diet mo, very high in so many, marami hong elements ang possible for that causes palpitations, no? Caffeine, chocolates, lahat ng letter C, ika nga, Coca-Cola, coffee, ayan, chicks. So anyway, yun ho. Be concerned with why the patient, your friend or your prospect has palpitations. Elixir placenta has nothing to do with, or it will not worsen palpitation if that's what you want to know.